Kumusta mga bata? Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Ako nga pala si Teacher Ella, ang inyong guro sa Filipino 1. Kung handa ka na, halika nang makinig at matuto. Ang layunin ng ating aralin ngayong araw ay ang una, nakikilala ang pangalang ginamit sa pangungusap. Ikalawa, natutukoy ang tamang pangalan na bubuo sa diwa. At ang ikatlo, nagagamit ang akmang kasarian ng pangalan sa pagbuo ng pangungusap. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang pagtukoy sa kasarian ng pangalan. Ating tuklasin, basahin ang mga pangungusap at suriin ang mga salitang may salungguhit. Una, ang tandang na manok ay malakas tumilaok sa umaga. Ikalawa, may mga pari na bumisita sa mga may sakit upang ipagdasal. Ikatlo, ang aking nanay ay masarap magluto ng adobong manok. Ikaapat, nagtago sa ilalim ng mesa ang mga tao nang biglang maramdaman ang lindol. At ang ikalima, ang mga mag-aaral ng bagong baryo ay matiyagang nagsasagot ng kanilang mga modules. Halina't sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang mga salitang may salungguhit na inyong nabasa sa pangungusap? Magaling! Ang mga salitang may salungguhit ay ang tandang, pari, nanay, mesa, at mag-aaral. Ikalawa, ano ang tinutukoy ng salitang tandang? Ano ang kasarian nito? Mahusay! Ang tandang ay isang uri ng manok at ang kasarian nito ay lalaki. Ang ikatlo naman, ano ang kasarian ng mga pari? Tama! Ang kasarian ng pari ay lalaki. Ikaapat, ano ang kasarian ng nanay? Magaling! Ang kasarian ng nanay ay pambabae. Ikalima, ano ang kasarian ng mag-aaral? Mahusay! Ang kasarian ng mag-aaral ay di tiyak. Ang mga salitang may sulungguhit na ating binasa ay mga halimbawa ng pangalan. Ang pangalan ay isang salita o bahagi ng salita na tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Ang pangalan ay may iba't ibang kasarian. Ito ang tatalakayin natin ngayong araw. Una na dito ay ang pambabae. Ito ay tumutukoy sa mga pangalan ng mga babae. Halimbawa, nanay, ate, at tita. Ang ikalawa ay ang panlalaki. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng mga lalaki. Halimbawa, tatay, kuya, at tito. Ang ikatlo naman ay ang di-tiyak. Ito ay kasarian na maaaring babae o lalaki. Halimbawa nito ay ang magulang, kapatid, at guro. At ang panghuli ay ang walang kasarian. Ito ay karaniwang tumutukoy sa mga kagamitan. Halimbawa nito ay ang laruan, damit, at upuan. Upang lubos na maunawaan natin ang aralin, tayo ay magkakaroon ng mga gawain. Ating pagyamanin, ibigay ang kasarian ng mga salitang may salungguhit na pangalan ginamit sa pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, ang mga itlog ng manok ay nagkahulog nang umandar ang sasakyan. Mahusay! Ang itlog ay walang kasarian. Ikalawa, masaya ang mag-anak sa pagsalubong ng bagong taon. Mahusay! Ang mag-anak ay di tiyak. Ang ikatlo naman, ang mga bilog na prutas ay inihahanda sa lamesa bilang simbolo ng pampaswerte. Tama! Ang prutas ay walang kasarian. Ang ikaapat naman,
Si tatay ang siyang nag-aayos ng mga pampailaw para sa pagsalubong ng bagong taon. Magaling, ang kasarian ng tatay ay panlalaki. At ang ikalima, si nanay ay abala sa paghahanda ng pagkain na aming pagsasaluhan. Mahusay, ang kasarian ng nanay ay pambabae. Isagawa, isulat ang PB kung ang pangalan ay pambabae, PL kung panlalaki, DT kung didiyak, at WK kung walang kasarian. Ang ikauna ay hari. Magaling, ito ay PL. Ang ikalawa ay nanay. Mahusay, ito ay PB. Ang ikatlo ay kalabaw. Magaling, ito ay DT. Ang ikaapat naman ay basurahan. Mahusay, ito ay WK. Ikalima naman ay dalaga. Tama, ito ay PB. At para naman sa ating ikatlong pagsasanay, ating isulat ang kasarian ng sumusunod na pangalan. Ikauna, kumpare. Magaling, ang kasarian ng kumpare ay panlalaki. Ikalawa, inahin. Mahusay, ito ay pambabae. Mahusay, ito ay walang kasarian. Ang ikaapat naman ay mag-aaral. Magaling, ito ay ditiyak. At ang ikalima, doktora. Mahusay, ang kasarian ng doktora ay pambabae. Palaging tandaan mga bata na ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. At ang pangalan ay maaaring panlalaki, pambabae, ditiyak, o walang kasarian. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!